we're back in Malacanang. Ay patuloy ang ating special coverage sa state funeral para kay Secretary Jessie Robredo. Nandyan ngayon sa ang mga labi ni Secretary Jessie sa Malacanang, dyan sa Kalayaan Hall. At mamaya ay magsisimula nga ang isang seremonya sa pamamagitan ng memorial service ng Department of Interior and Local Government at saka mga attached agencies nito at mga local government leagues. Kasama ko ngayon dito sa studio si Attorney J.J. Atienza at kasama pa rin si Angel Movidos dito sa patuloy nating special coverage. At yan, nakikita nga natin na mamaya-maya lamang ay magsisimula na nga ang seremonya para kay Secretary Jessie Robredo dyan sa Kalayaan Hall, dyan sa Malacanang. Kung babalik lang natin kanina yung timeline na nagmula sa Archbishop's Palace kanina ay tumungo papunta sa Pili Airport, sumakay ng cargo airplane ng mga labi ni Secretary Jessie Robredo at tumungo nga dito sa Villamar Air Base sa Metro Manila at tumungo naman dyan sa Malacanang Palace na sinalubong naman ng arrival honors at na pinangunahan ni Pangulong Benigno S. Aquino III. At yung sinalubong ni, kanina nakita na sinalubong ni Pangulong Aquino mismo ang pamilya ni Secretary Jessie Robredo habang sinimulan kaninang arrival honors para kay Secretary Jessie Robredo. Oo nga, Robert, at mapapansin natin, meron tayong mga honorary pallbearers, ano? Ito po ay sina Secretary Florencio B. Abad ng DBM at si DOTC Secretary Manuel A. Rojas, the second. At siya ay inasistehan din ni Representative June Abaya ng Liberal Party, si Harvey Ken ng Kaya Natin Movement, si Miss Alice Murphy ng Urban Poor Groups at si Miss Joanne de la Cruz ng DILG. Sila po ang ating mga honorary pallbearers para po kay Secretary Robredo. Kanina nga pinag-uusapan natin na Attorney JJ at Angel, ano yung difference ng military honors at ito sa honors na binibigay dito kay Secretary Jessie Robredo? Kung matatandaan natin, nung si Presidente Aquino ay, nung si Presidente Corazon Aquino ay sumakabilang buhay, inalok din sa kanilang pamilya itong state funeral, subalit tinanggihan ito ng pamilya. Pero ang tinanggap po nila ay ang military honors. Ang difference po nito, ang state funeral ay nagsasabi na ito isang parang blanket benefits na ibinibigay sa isang importanteng opisyal ng gobyerno, lalong-lalo na sa presidente, Senate President, or Speaker of the House. And this time, ang ibig sabihin po nito ay ide-defray ng state ang expenses ng lahat ng funeral expenses and benefits ng pamilya. Pagkatapos po, ang military honors naman, ito ay isang right na ginagawa during a state funeral. So, nandyan yung mga volley of shots, yung draping of the flag over the coffin, at ang pagbibigay syempre ng Philippine National Flag sa pamilya ng o sa naiwan ng namatay. Ito nga, Angel, Attorney JJ, nakikita natin na hindi pang karaniwang itong nangyayari ngayon. Kasi this is the first time na magkakaroon nga ng state funeral para sa isang cabinet secretary. At dyan, first time rin na mananatili sa Kalayaan Hall ang mga labi ni Secretary Jessie Robredo. Ito, parang nakita talaga natin yung respeto at yung nakita nilang talagang naging yung pagkatrabaho ni Secretary Jessie Robredo. Although, in just a short span of time dyan as Secretary of the Interior Local Government, although we know dyan sa local government, he was mayor for around 18 years. At napakita nga niya yung naging progreso ng Naga City nung siya nanungkulan doon. At ngayon, nalipat siya sa national government. At dito nga bilang Secretary of the Interior and Local Government, dito na ipakita niya yung mga innovations niya, visions niya para maibalik ang public trust sa gobyerno. Hindi lang dyan, pati yung sa PNP, kasi bilang DILG Secretary, siya rin ay naging chairman ng NAPOLCOM. Kaya doon, in-instill din niya, pinapa-implement din niya yung mga changes at mga innovations para magkaroon ng transparency, accountability,
At yung nga, again, the public trust, yung, Totoo, the yan. change of the image. That's right. Oo, Yeah. si Secretary Jussie Robredo nga is truly a man of good governance, Yes. ang sabi nga nila, no? Dahil sa dami ng mga proyektong naumpisahan sa Naga, yun nga, he's a true advocate of transparency, nabanggit mo nga, no? Naumpisahan niya rin sa Naga yung tinatawag nilang iGovernance, na kung saan nabanggit din yun kanina ng mga guests natin from Napolcom, na what he's trying to do is to make all these information available to the public, like as much as possible, yung mga funds ng city, yung mga contact persons sa government, yung mga transactions, all the services that are offered, na nakita rin naman natin na yun din ang naging vision niya nung siya na ang naging chief ng DILG. Tama, dahil kakaiba talaga itong honor na ibinibigay kay Secretary Robredo, no? Ito ay sa kadahilanan, sabi nga dun sa Memorandum Circular number 36 na ibinigay po ng Malacanang, it was only fitting and proper that the state renders honor to its late Secretary of the Interior and Local Government, commensurate with the people's affection and admiration for him. Napakarami po niyang nagawang mga pagbabago sa local governance, precisely yung ating pong transparency, public accountability, and at the same time, public participation. Kaya nga nauso ngayon yung sinasabing seal of good housekeeping, dahil po lahat yan kay Secretary Robredo, who made all these changes in just a span of 2 years. Oo, kamakailan nga lang na-ideklara din nga ng opisina niya, no, yung top 30 na performing city sa buong Pilipinas. At makikita mo nga naman sa bawat city na yon, talagang in line din with his visions kung gaano ka-passionate sila about doing reforms, about transparency, about good governance, ganun din. So, grabe talaga yung influence niya, especially sa mga mayors. Exactly, no? So, talagang nagkaroon tayo ng Secretary of the Interior and Local Government na grabe ang pagmamahal ng publiko, no? Na parang yung honors na ibinibigay sa kanya ay ka-level ng honors na maaaring ibigay lamang sa matataas talaga na opisyal ng ating gobyerno. Kaya sabi nga nila, it's a sad day It is. of the passing of Secretary Jussie. But nakakatawa rin kasi binibigyang pugay at itong klaseng honors for a man, befitting a man of what he has done. Or a simple man. A very simple nakikita man. natin yung mga, he's very simple, but then when it comes to work, he was true to it. Talagang napakarami pong pagbabagong na i-introduce sa atin. At ngayon Robert, I think we have another guest who will testify as to the achievements and how Secretary Robredo has truly injected innovations in our government. And with us this afternoon is the President and CEO of Mayor's Development Center, the Mayor of Agono Rizal, Honorable Gerardo V. Calderon. Magandang araw po sa inyo, Mayor. Magandang umaga po sa atin at maraming salamat po. Magandang hapon po, Mayor. Sir, ano po ba ang maaari ninyong ma-share sa atin na mga viewers ngayon na mga na-share din sa inyo ng ating Secretary Robredo? Well, alam niyo po, nung mag-alkalde ako noong 1998, naririnig ko na po yung Jussie Robredo. Pero isang kagalingan po sa ating pinag-uusapan na sekretary ay yung pong hinangaan namin sila sa people's empowerment, yung involvement ng ating mga mamamayan at yung tinatawag na information technology. At nung nga pong year 2003, meron tinatawag na Gawad Galing Pook. Nagkasabay-sabay po kami na binigyan ng karangalan. At sa bagay pong iyan ay yung aming hinahanga na napakasimpleng tao. At minsan nung kami po ay matapos ng awarding galing ng Malacanang, ako nakabarong pa ho nun Pero nakita ko yung secretary, napakasimpleng mayor ng Naga City. Naka-short lang, nakasinelas na disipit, kasama yung kanyang mga grupo na pinarangalan mula sa Naga. At ako po bilang isang alkalde, kaya nga po ipinorm namin yung Mayor's Development Center, dala po nung paghanga namin at transforming traditional governance into a developmental governance na kung saan ang mga alkalde po ay nagiging hands-on. Kayo po, ito kumot na sa DILGC, isa sa napakaganda po niyang contribution ay ito pong tinatawag po natin Seal of Good Housekeeping at yung transparent and accountable governance na dapat ipinapaskill ang lahat ng accountabilities at ang mamamayan po ay dapat mag-participate. At ito po yung isa sa mga napakagaling na programa at nagbigay po ng kalakasan
sa programa ng ating Pangulong Tungo sa Tuwid na Daan. At ito po ay isa sa mga hinahangaan namin na ginawa ni Secretary J.C. Robredo. Basta tama po, no? So kitang-kita natin, kagaya nga po ng sinabi ng ating mga guests kanina, that Secretary Robredo was a believer of convergence and he's always on top of every problem. I heard po na eto nga daw pong nagkaroon tayo ng problema tungkol dito sa kakaibang habagat ay pati yata po ang Angono ay isa sa mga lugar na talagang personal na inasikaso po ni Secretary Robredo. Can you share with us kung ano-ano po itong mga nangyari po nitong mga nakaraang linggo lamang? Well, alam niyo po ay isa sa mga programang ipinapanalo ni Secretary J.C. Robredo nung siya ay mayor ay yung pong sa disaster system ng NAGA. Ginawa po namin ito sa bayan ng Angono at ito po ay nakasentro doon sa preparedness, mga mitigating measures. At simula po ako na mag-alkalde noong 1998 ay yung pong river rehabilitation program na lagi namin dinedetso ang Angono River, hindi na po siya nag-overflow. Ang issue na lamang po dito ay yung overflow ng lake. Kaya nga po sa bayan namin sa Angono ngayon, dati-rati po ay 40% ang nalulubog dito kapag nag-overflow ang Laguna Lake, kayo po ay mga 10% na lang. At sa usapin po ngayon, yung kaalaman na natutunan namin sa kanya, yung tungo sa paghahanda sa mga anumang kalamidad, lalo na po sa issue ng global warming, ay ngayon siya po ay kalihim na. Ay kami ay inatasan na maging handa at ang bawat pamahalaan lokal ay involve ang ating mga mamamayan na amin po isinasagawa ngayon at sa sitwasyon po namin sa bayan ng Angono, yung pong adaptation na after ng relief, rescue, and evacuation. Nasa adaptation na po kami na sa itinuturo po ng Secretary Jessie, since tayo po ay nasa panahon na ng global warming or yung climate change, ay ang tao po ay kung ganyan ilang buwan at tayo mabababad po sa tubig, ay kailangan mag-adapt tayo at ang mga tao ihanda sa pagiging malinis nila sa mga katubigan, huwag magtapon ng basura, ang peace and order, i-organize pa rin. Mabuhay ng normal, bagamat ganyan ang ating sitwasyon, dahil ang kalamidad pong ito ay dala ng pagkakataon at ang ating mga mamamayan ay dapat huwag mainip, dapat ang mga mamamayan ay maging handa. Ito po ang mga payo ng ating Secretary Jessie. At dito nga lamang nakaraang linggo, nabigla nga po kami noong Biyernes, samantalang may mga liham kami sa kanya tungkol po dito sa usapin ng sitwasyon namin sa bayan ng Angono. Kami po ay nakikiramay, League of Municipalities of the Philippines. Kasama ko po ang presidente si Donato Marcos ng Paumbong, Bulacan at ang 1,500 alkalde sa buong Pilipinas ay nakikiisa po at nasa Malacanang po ang mga alkalde. At kami po, ganun sa amin sa bayan ng Angono, bagamat kami nakalubog sa baha, ay pinipilit po namin mag-recover at nagpapasalamat po kami sa DILG, kay Pangulong Noynoy. Bagamat ito po ang sitwasyon ng ating sekretary, ay hindi po kami nawawala ng pag-asa sa bayan ng Angono at mga lalawigan ng Rizal at Laguna na ang mga aral at turo sa amin ay aming isagawa sa aming lugar. Napakaganda po pala ng pamana ng Secretary Robredo sa lugar ng Angono at hindi lang po yan sa ibang mga munisipalidad at cities. At tama rin po yung sinabi na ating guest kanina earlier na ang platform where he brings all these actions ay ang environment po. So talagang lahat po pala talaga ng tao, ng kanyang manpower, ng kanyang mga assets ay ang una niyang ginagawang platform ay ang environment at ang participation po ng lahat ng mga nasasakupan ng bawat local government unit. Nabanggit mo ngayon yung mga programs na mayroon ang DILG, pati ang mga naumpisahan nga ni Secretary Robredo noon ay nakapag-umpisa din siya nung Urban Poor Program, maliban dun sa disaster program na sinasabi din ni Mayor. Matanong lang din po namin na dun po sa mga programs na yon, ano ho ang mga, meron ho ba kayong mga programa rin na in-adopt na ginawa nyo rin ho sa sarili nyo hong syudad? At kung hindi man ho, ano ho yung mga principles din na maaari nyo hong i-share sa amin na nakuha po natin na galing kay Secretary Robredo? Well, ang number one po dito yung people's participation. Sa traditional po na gawain ay nakabang lamang po kami sa mga utos ng pamahalaang nasyonal. At nung i-empower po kami, isa sa mga modelo pong aming natutunan dito, involve po ang ating tao. Involve po ang mga nasa evacuation center, ang mga nasa homeowners area ng subdivision, sa mga barangay, at sa pamamagitan po nitong communication system
na pinalakas ang ating kalihim, napakabilis po nung ating coordination at na-evaluate agad po namin kung paano ang isang lugar ay kung ito ay dapat ilisan o hindi, ay sa pamagitan po ng ground validation sa mga taong isinet up namin kada area or mga crisis management coordinator sa kada area, ay isa pong batayan na aming ine-exercise sa bayan ng Angono. Number 1 po kasi yung tinatawag na consultative, participatory at area-based or people-centered system na kung saan ang tao po, ang mga non-government organization, ang barangay at ang pamahalaan ay unified sa isang panahon ng kalamidad. Sabi nga po namin, napakadami po ng mga batayan na ipinapanalo niya sa Galing Pook at ito po ay isa sa mga pinalakas na program na kung saan ay ini-institutionalize ng ating Department of Interior and Local Government under the leadership po ni Secretary Jesse. Kaya po kami ngayon dito, it's more on yung issue po na adaptation dahil ito po ay, sabi ko nga po, panahon ng global warming, yung environment is dapat i-manage ito ng year-round, hindi lamang sa panahon ng tag-ulan, kundi yung mga issue po ng sa solid waste. Ito isa sa mga ine-emphasize ng DILG at nung ako po ay nasa sa National Solid Waste Management Commission, napag-usapan namin ni Secretary na talaga ang bawat pamahalaan lokal, ang mga basura niya ay dapat hindi ito mga nakabara sa mga imburnal, sa mga tulay, dahil ito isa sa mga causes po ng mga floodings dito po sa amin sa bayan ng Angono. Maliwanag po at punto por punto. Yun po ang aming mga natutunan na isinasabuhay namin. Nauna po sa akin yan ng mga 10 taon bilang alkalde. Siya po ay city mayor ng Naga. Ako po ay pangalawang term na sa aking, ang isang na taon ko po ay natapos at ako'y bagong balik. Pero sa kanya pong 19 na taong pagiging alkalde ng City of Naga at bilang DILG Secretary, lahat po ay kami ay magwala pong masamang gumaya. Basta mabuti ang pamamahalang iyong natututunan para sa ikabubuti. At ito nga po yung people-centered area-based development and partnership or people empowerment. Sir, sa mga oras na nakasama nyo si Secretary Jesse Robredo sa pagsulong ng mga programa at mga ibang projects dyan sa Angono, how was he as a person to work with and how was he as a person himself sa pakikitungo niya sa inyo at sa mga kababayan ho natin? Well, si Secretary Jesse, hindi mo siya makikitahan ng